good morning. Hey guys, welcome po ulit sa aking channel. Maaga pa lang pinagpapawisan na ako. Hey guys, magkape tayo. Ito ang aking almusal. Pabili ako kanina sa asawa ko. Sa kalingiti. Guys. So, ay malagkit. Suman ba ito? Meron siyang lasik sa taas. Ito ang almusal ko ngayon. Kasi mamaya, papasabak naman ako sa labahan. Guys, grabe oh. Pawis na pawis. Almusal tayo. So, ito energy na. Hindi na ako nagkakape. Sabi, sobrang init. Dapat habang kumakain ako, nagkakwento ako, di ba? Kasi parang ang boring ng ang boring ng video ko. Ano ito kwento? Ay, alam ko na kung ano itatapik natin ngayon. Ay, itatapik ko ngayon. Ano ang namin? Ano ang pinagkakakitaan namin dito? Dito po kami nakatira sa sa boarding house ng ate ko. Dito po kami sa bayan. Diba? Tapos, anak buhay ng asawa ko, nakikipasada siya. Kasi, ang tricycle namin, wala pa siyang franchise. Mga next year pa siguro, mga next year pa kami makaka-franchise kasi wala pang budget. Kaya nakikipasada muna siya dyan sa kabilang kanto namin. Nakikiboundary. Tapos ako naman, racket ko naman dito. Nag-online ako. Magpo-post ako ng mga cake, gano'n, mga may design na cake, gano'n. Trying hard lang ba? Meron din namang mga nagpapagawa minsan, pero ngayon kasi pag yung mga buwan kasi na June, July, August, yan yung mga buwan na parang hirap ata yung hirap yung buhay, wala masyadong nagpapagawa. Pero pagdating ng mga ganun na mga September, October, hanggang May na yan na hindi na ako mawawala ng kanyan. Kaya pag June, July, August, dyan na kami sa buhay namin, na parang nahihirapan na kami kasi nga malaking tulong kasi itong pagbibig ko, paggagawa ko din ng cake. Kasi nagbibig ng ng cake yung asawa ko kasi hindi ako masyadong hindi ako matyaga sa ganyan sa mga pagluluto-luto. Yung nagde-design lang ako. Dito kasi sa bayan, pag ka dito, madiskarte ka dito. Maraming pagkakitaan dito. Na kami dito, 10 years na higit na, nasa 13 years na ata kami dito, na nakatira. Kaya pinagtatagaan ko din itong YouTube channel ko kasi sayang pa yung kita dito, diba? Pagwan. Ganun din lang na naglo-load ako, o di, nagagastos din lang ako ng load, di mag-YouTube channel na lang ako. At least nakakaipon kahit konti-konti lang. Kaya pinagtatagaan ko to. Kasi pag na-reach mo na kasi yung $100 doon na, papunta ng 50 lang ako. Talagang ganyan. Kasi hindi naman patok yung mga video na ginagawa ka. Yung mga patok na video ngayon, yung mga tumutulong, yung mga nagcha-charity, gano'n. Wala naman tayong ganun ka. Wala naman tayong pera, guys, para tumulong. Okay din tumulong kung may maitutulong. Pero ngayon kasi, wala din kami. Kaya nag-YouTube din ako para baka sakali lang. Hindi ko naman nasabing sobrang hirap ng buhay namin. Kasi nga, yung pagpapasada ng asawa ko, daily income yun. Kahit pa paano pag uwi niya, may dala na siyang bigas, gano'n. May bigas, may ulam. Tapos yung mga anak namin na nag-i-school, diba, araw-araw din nagaan yun. Nagbabaon, buti nga naisipan ng asawa ko mamasada. Kasi noon, nagtrabaho din siya sa SM na security guard 3 years din. Doon nakaipon din kami, kaya doon doon din namin nakuha yung mga gamit namin sa paggagawa ng cooking oven, yung mga kung ano pa siya. Yung pag security guard niya, 3 years din yun. Tapos kasi yung biglang nag-pandemic, sakto February. Basta ganun yung year na yun, nag-pandemic na isang buwan, na siya, natapos na yung yung kontrata niya. Ngayon, kailangan niya sana ulit ang tawag dito, yung doon sa Manila, yung training na naman para another 3 years. Pero yun nga, na siya, naabutan siya, na biglang mag-pandemic. Buti nga hindi siya nakapunta doon sa Manila kasi mas mahirap pag nakapunta siya doon, tapos nag-lockdown, di kawawa kami dito, namin dito, diba? Kaya doon, simula nun, na siya, sabi niya, mag-ano na lang daw siya, mamasada. Yung pinapasada niya dati na tricycle namin, yung walang franchise.
Kaya mahirap din kasi patago-tago siya, ganun. Hindi siya nakakapasada na maayos kasi baka mahuli din. Mas malaking problema pag nahuli kasi siya. Siyempre, babayaran niya, tapos maano pa yung lisensya niya. Tapos yung naghahanap siya ng pwede niya magpasadahan, yun, nakita niya doon sa kabila, naghahanap ng ano talaga. Yung ano talaga, yung may mga tricycles kasi, yung mga 5 ata, yun. Nung ano pa pala, nung pandemic pa pala naghahanap ng asawa ko. Nakita niya doon, pero walang bakante. Tapos mga, 2022 doon na, nagkaroon ng bakante. Kaya yun, ano na siya, doon na siya namasaan. Araw-araw na yan. Nagtataga niya, kaya nga sabi ko, next year kako, kailangan na magka-franchise ka na kako para yung binaboundary mo na 150 araw-araw, di sa akin na lang. Diba, para makahawak naman ako ng 150 araw-araw, guys. Diyos ko, Ginoo, ang hirap na ganito yung wala akong nakahawakang pera. Pero sanay na rin ako sa ganun kasi wala namang sakto-sakto lang naman kasi yung kita ng asawa ko, tapos may binibigtihan pa kami, ganun. Kumbaga yung kinikita niya, din niya, iniipon din niya, ganun. Kaya wala rin lang, kahit ipatago-tago niya sa akin, hindi ko rin lang niya. Saka hindi ko na rin masyado kasi minsan makakalimutin ako kung saan ko nilalagay, kaya ako dyan na ikaw na lang mag-ano. Kasi pag wala gagalit sa akin, matagal-tagal ko hinahanap ko saan ko itinatago kasi nga dito sa amin, mahirap kasi dito. May mga nawawalan kasi dito sa amin, kaya ganun. Tapos, hirap naman mag-isip ng ikukwento. Ikukwento ko sa inyo. Ngayon medyo gumaan ka naman ng konti yung buhay namin. Mas gagaan pa yan pag sariling tricycle na namin ang ginagamit namin. Buti nga may pa-boarding din yung ate ko, kahit paano libre kami. Lang binabayaran namin kuryente at saka tubig. Ang init na dun banda, kaya wait lang. Ang init na dun banda, kaya hawakan ko na lang kung cellphone. Kasama ba ako? Ano ba yun? Dito pala sa boarding ng ate ko yung ay paano syempre nakatipid kami ng pabayad ng boarding kasi dito ang mahal ng boarding house dito, tapos pag yung isang kwarto pa ang kukunin mo, mababa ang 3,000 dito, kaya dito na kami. Tiis-tiis lang, talagang ganyan ang buhay kasi yung mga nag-aaral na yung mga anak namin. Dalawang anak namin, yung panganay ko grade 7, tapos yung pangalawa namin grade 4. Kaya may mga pinagkakagastusan, kaya mahirap din mag-ipon, hindi makapag-ipon. Kaya ay naku, Ginoo, ganyan talaga siguro ang buhay. Tiis-tiis lang kaysa ayoko naman kasi umuwi doon sa baryo, mas lalo ako walang hanap buhay doon. At least dito kahit pa paano may pinagkakakitaan yung ganung mga cake, ganun. Tapos basta yun iiwasan ko na rin kasi ang may stress ngayon. Tira nyo, tumataba na ako. Dati kasi problemado ako, lahat ng bagay pinoproblema ko. Kaya parang binawas-bawasan ko na yung pag-iisip kasi wala namang itutulong sa akin. Basta importante sa akin ngayon, hindi na ako lubog sa utak kasi dati kaya na-stress na depress ako sa lubog ako sa utak. Kasi kung ano pinapasok ko ng mga kung may makita ako sa Facebook na parang pumapasok ng mga pinagkakakitaan, ginagaya-gaya ko, kaya siguro ganun ang nangyari. Kaya sabi ni Lord, diyan ka na lang sa mag-concentrate ka na lang sa isa, ganun. Kasi nalubog talaga ako ng yung kasagsagan ng yung 2022. Nalubog talaga kami ng studio. Medyo ingat na ako ngayon sa mga desisyon. Ayun lang guys, thank you po.